kami. Pinagpalang buhay. O, bakit ka nakatingin sa akin? Doon ka nakakat na tumingin. Cut. Shout out po sa mga subscriber namin. At sa mga darating pang mag-subscribe. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Amen. Wala akong kasama yata dito. Lita-lita kami. Ngayon, bago po tayo magsimula, huwag mo nang galaw-galawin yan. Bago po tayo magsimula, ito muna ang aming sasabihin. Please watch, like, comment below, and share. Ate, si Ate. Wala na masabi si Ate. And subscribe. And click the button bell. Para laging Updated kayo sa aming mga video. Amen! Amen! What's up sa tao? Eh, siyempre ganyan lang. Hindi ko naman sinabi na purihin natin ang ating Diyos. Ganyan lang, di ba? Kayo talaga. Kulang pa kayo sa practice. Kailangan ba natin mag-practice? Di ba wala naman tayong practice on the spot. Kaya mag-ingat kayo. Dahil on the spot tayo, walang ano ba yan? Walang edit to. Kung anong nangyayari, yun talaga. Yay! Sabi dyan, yay! Yay! Bago po tayo magsimula magbasa, tayo po ay manalangin muna. Pamunahan ni Ate Janine. Yes. Kaya natin, habang walang lumalapit sa atin. Ayan na, palapit na. Amen. Diyos na aming Ama at may gawa ng lahat sa mundo na ito. Nawa po ay mapanatili po ang sasayang araw at papasensya po ako sa lahat ng nagagawa ng mga tao na nagkakasala rin po sila kahit din po kami ay nagkakasala rin po sa inyo. Marami pong salamat at hindi niyo po kami pinababayaan kahit na po gano'n. Nawa po ay magpatuloy ang aming kasiyahan sa buhay. Lalong-lalo na po magiging masaya kami pag wala po ng COVID at maging malaya na po kami sa sakit na iyon. Kahit po ay wala po kaming sakit ng yung iba po, nawa rin po ay gumaling din po ang may mga sakit at maging masaya sila na kasama nila ang kanilang pamilya at ganun din po kami ay makagala na po kami. Mama. Marami pong salamat sa lahat ng ibinibigay niyo pong mga biyaya sa amin. Kahit na po ay minsan po ay nahihirapan kami sa buhay. Pero alam ko po na hindi na po nangyayari yun. Marami pong salamat sa inyo. Amen. Amen, amen. Ayan na naman, pag ako nagdadasal gagaling ka. Nag-English, nag-Tagalog. Okay lang yun, Ate. Okay lang. Okay lang yun. Palagi bilang beses. Simulan mo na po, te, ang unang pagbasa. Ay, salamat sa Diyos at nakangiti-ngiti na si Mamsi. Kasi kahapon, pag ngumiti ako, ang sakit ng dito ko. Kaya ako may magsalita. Pinipigilan kong tumawa. Sabi mo. Thank you, Lord. Ano? Si Didi ko. Ang ikalawang pagbasa mula Ang unang pagbasa mula sa
Ikalawang sulat ni Pablo. Ay, may nakasulat pala sa taas. Ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica, nagpunta sa Galacia, si Crescente. Si Tito namay sa Dalmacia, si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikuiko. Pag parito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo. Sa Troas, dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Pandayatanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya iyon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinanubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapagbasa na sa aklat ng mga awit. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang, at mong nilikha ay pupurihin kat pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kahayaan at ibabalitang kang dakilang makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kabilang ang buhatin yan. Lucas, Kabanata 10, talata 1 hanggang 9. Ano ba siyang?
Pagkatapos nito, humirang ang Panginoon ng iba pang 72 at sinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas. At huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, mapasa tahanang ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sa kanya ang inyong kapayapaan. Kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na iyon kayo manatili. Kumain kayo at uminom, nakasalo nila, sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga may sakit at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dako tayo sa paliwanag. Tingnan ang paliwanag sa Mateo, Kabanata 10, talata 5. DJ. Ang 12 ito'y isinugon niya Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Ikaw, te. At sa Marcos, Kabanata 6, talata 7. Hindi ka makita, te. Upo, abo, upo. Tinawag niya ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Isinalaysay ni Lucas ang misyon ng 70. Pagkatapos ng misyon ng 12, Lucas siyam, Kabanata siyam, talata 1. Tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng lakas at kapangyarihan para supilin ang lahat ng demonyo at magpagaling ng mga sakit. 12 ang mga apostol ayon sa bilang ng mga tribo ng Israel. Nangangahulugan ito na sa simulay sa bayang Israel
ipinahayag ang ebanghelyo. Sumunod naman ang misyon ng 72 isinasagisag na ng bilang na ito ang maraming bansang pagano. Kaya ipinagpapauna ng misyong ito ang gawaing pananagutan ng iglesia hanggang sa katapusan ng mundo. Ang pag-iibanghelyo sa lahat ng bansa. Basahin po natin sa Mateo Kabanata 28, talata 11. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismahan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pag matagal na ang iglesia sa isang lugar, agad nating ipinalalagay na lahat ay nagkaroon na ng pagkakataong tanggapin ang ebanghelyo. Maling akala, maging sa pinakamaganda mang sitwasyon, marami pa ring pamilya, lalo na ang mga pinakadukha, ang kung ilang taon nang naghihintay na madalaw sila ng mga misyonero. Sino ba ang mga magmimisyon? Hindi mga pari o madre lamang, kundi tanang may pananampalataya. Sa pagdalaw sa mga tahanan, pagbibigay ng kapayapaan ang pinakaunang dapat gawin o tumuloy bilang kaibigan sa ngalan ni Kristo at ng kanyang iglesia. May panahon para makinig sa mga binibisita at para malaman ang kanilang mga pinoproblema. Sa gayon lamang tayo makapagbibigay sa kanila ng magandang sagot at masasabi sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian. Sangkatirba man ang problema mo, maniwala kang mas lumapit sa iyo ngayon ang Diyos para sa isang pakikipagkasundo. Ito ang panahon para makipagkasundo sa mga kamag-anak at mga kapitbahay para pawiin na ang mga sama ng loob. Simulan mong gawin ang anumang magagawa mo at maniwala kang lulutasin ng Diyos ayon sa kanyang pamamaraan ang anumang hindi natin kaya. Pagalingin ang mga may sakit, tingnan ang sumusunod. Marami sa mga masayang tumatanggap sa mga misyonero ang hindi makapagtitiyaga, hindi sila sasapi sa isang pamayanang Kristiyano. Pero hindi naman ito nangangahulugan na mas nasayang ang pagsisikap ng mga misyonero. Maalala ng mga taong ito ang sandaling iyon ng grasya mula sa Panginoon at tutulungan sila nitong manatiling may kaunting pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay. Sa ano't anuman, magkakaroon ng ilang ang puso
ay hinipo ng Panginoon sa pagkakataong iyon para maging mga aktibong miyembro ng kanyang iglesia. Hinuhubog ng misyon ang mga misyonero at iminumulat din ng mga dinadalaw ng mga ito. Inubog ni Jesus ang kanyang mga alagad hindi lamang sa pagbibigay sa kanila ng kanyang mga aral, kundi sa pagsusugo sa kanila sa pagmimisyon. Gusto niya sinugo ang 70 ilang buwan matapos nila siyang makilala. Gayon din naman ngayon, ang mga bagong sumasampalataya ang kadalasay pinakamagaling para sa gawang pagmimisyon. Pagalingin ang mga may sakit. Pagalingin ang mga may sakit, sabi ni Jesus. Nabanggit na natin na dumating si Jesus hindi para palusugin ang lahat ng may sakit, kundi para maghatid sa atin ng pagliligtas. Dahil makasalanan tayo, nagaganap ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng paghihirap at ng krus. Hindi tinatangkang palitan ng mga isinugo ni Jesus ang mga manggagamot. Hindi nila ipinahahayag ang pananampalataya bilang daan para gumaling. Pagpapababa ito sa pananampalataya. Pero totoong nag-aalok din sila ng pagaling. Sa mga hindi pa nakadiskobring palapit na sa kanila ang kaharian ng Diyos at ang kanyang awa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Naway naintindihan po natin at naunawaan ang ating mga binabasa o ang inyong napapakinggan. Sabi nga dito, hindi naman nag-ano na yung baga na palitan ang mga manggagamot. Totoo po yan. Ang manggagamot ay isa rin sa ginamit ng Panginoon para tayo ay gumaling. Pag tayo naman ay ginagamot, kailangan talaga maniwala tayo sa ating Panginoon na yung doktor o kung ano man yung mga iniinom nating mga gamot o iresita ng doktor, ang kinin natin na sa pamamagitan na yon ay daluyan ng kapangyarihan ng ating Diyos para tayo ay gumaling. Ang paggaling kasi natin ay kailangan nasa paniniwala. Isa rin yun talaga. Kahit naman anong inom natin ng inom ng gamot, kung tayo na may kontra tayo sa ating mga iniinom, o kontra tayo sa mga doktor na tumitingin sa atin, ay talaga pong hindi po tayo gagaling. Maiinis na lang po sa atin ang mga doktor. Pabalik-balik tayo doon. Bakit hindi tayo gumaling? Tayo rin nagwawala na dahil bakit, Dok? Hindi naman ako gumagaling sa mga binibigay mong resita. Inom ako ng inom. Mas lalo akong lumala. Totoo yun kasi hindi po natin pinapaniwalaan na tayo po ay gagaling. Kaya nga ang ano nga dito, hindi naman pinapalitan. Hindi naman yung mga misyonero
hindi man nila, baga nagpapagaling din sila sa mga may sakit. Kasi depende rin kasi yun eh, kaya minsan tayo nagkakasakit dahil din sa stress. Eh kung meron tayong taong makakausap, magsasabi na ganyan, papayuhan tayo, alisin mo yung pag-aalala, ganyan-ganyan, kung mabibigyan natin sila ng pag-asa. At sila, lalakas ang loob para labanan yung mga sakit o yung mga stress. Matuto silang tumanggap kung ano man yung problema na dumating sa buhay. Huwag nating stressin ang ating sarili kasi doon nagsisimula ang sakit. Kaya kailangan talaga para mapalayo tayo sa sakit, kailangan araw-araw o oras-oras o kahit anong oras, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon para lagi po tayong ligtas at lagi po tayong ilayo sa karamdaman, ilayo sa disgrasya at kapahamakan at ilayo sa kawalan. Amen? Amen. Kaya lagi po tayong magpasalamat kahit anong blessing na dumating, kahit man kunti yan o kahit man katulad ngayon. Salamat sa Diyos at meron kaming ulam. Thank you, Lord. May ulam kami. Nakakain kami ng pritong isda. Diba? Thank you, Lord. Meron kaming ulam. Diba? Amen. Matagal na po kaming hindi nakakakain ng pritong tilapia. Kaya, thank you, Lord. Nakakatikim kami ngayon gabi ng pritong tilapia. Amen. Amen. Baga, simple lang, di ba? Simple lang. Salamat sa Diyos na makakaraos kami sa hapunan namin ngayon. Amen. Amen. Yun na lang po. Hindi na tayo maghaba pa ng paliwanag at naintindihan naman siguro ninyo yung inyong narinig na aming mga binasa. God bless ka na. God bless dito. Kung ito, sasabihin ko rin, kung meron kayong Biblia sa bahay, magbasa po kayo ng Biblia. Buklat-buklatin nyo na po yung Biblia ninyo. Kasi marami po talaga tayong matutunan doon. More blessing talaga din ang ating matatanggap pag tayo ay nagbabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya ito po ang aming masasabi. God bless us all. God bless. God bless. Tingnan mo na, si Jan, God bless. Oh, Jan. Wait lang.